Sa pagpapatuloy ng series, matapos ang matagumpay na pagtakas ng mga bata mula sa bahay ampunan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa kakaibang kagubatan, na puno ng mga kakaibang halaman at hayop na ngayon lamang nila nakita. Habang pinapayuhan ni Emma ang lahat na maging maingat at manatiling magkakasama, nagpasya na lamang muna sila na magpahinga at kumain sa ilalim ng malaking puno. Doon ay sinimulan nilang pag-usapan ng sunod nilang hakbang, kung saan nakapagpasya silang tahakin ang Timog Silangan upang kumuha ng malinis na tubig. Inilabas ni Ray ang ballpen na iniwan sa kanila ni Norman na pag-aari ni William Minerva, kung saan pinaniniwalaan nilang gagabay para sa kanilang paglalakbay. Nang pihitin ito ni Ray ay lumabas ang isang holographic display na naglalaman ng isang mapa at isang Morse code na mensahe, na tumutukoy sa teksto sa mga aklat na natuklasan nila mula sa bahay ampunan. Sa tulong ng libro mula sa bahay ampunan, nagawa nilang mabuksan ang isang note na iniwan ni William Minerva, na pinaniniwalaan na gagabay sa kanilang susunod na pupuntahan. Nagpasya na silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay, nang biglang may napansin silang kakaibang halaman. Sinabi ni Ray na isa itong halaman na nabanggit sa libro ni William Minerva na naglalaman ng malinis na tubig, na nangangahulugang hindi na nila kailangan pang pumunta sa Timog Silangan. Doon ay napagtanto nila na ang libro ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa labas ng bahay ampunan, na magiging gabay nila upang sila ay makapag-survive. Subalit habang masaya ang mga bata, ilang halimaw ang masugid na hinahanap ang kanilang mga bakas. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang mga bata sa kanilang paglalakbay hanggang sa bigla silang napahinto, nang may naramdaman silang isang bagay na papalapit sa kanila. Nang patayin nila ang kanilang mga lampara, biglang lumitaw ang isang dambuhalang ligaw na halimaw, na humabol sa kanila sa buong kagubatan. Nagbigay sina Don at Gilda ng senyales sa buong grupo na maghiwalay, na nagdulot ng kalituhan sa halimaw, hanggang sa ito ay matrap sa isang malaking ugat ng puno. Matapos makatakas sa halimaw, napansin nila ang isang butas sa lupa na pinapatungan ng mga tuyong baging, kung saan naisip ni Ray na magpahabol sa halimaw upang ito ay mahulog sa patibong na kanilang natuklasan. Subalit nang umpisahan ni Ray na magpahabol sa malaking halimaw, bigla na lamang napugot ang ulo nito, na kanyang ikinagulat. Lumalabas na ang pumatay pala rito ay ang mga halimaw na galing bahay ampunan, na kung saan alam nila na nagtatago si Ray. Dahil alam ni Ray na pipilitin lamang siya ng mga halimaw upang dalhin niya ang mga ito sa kanyang grupo, nagpasya siyang magpakita para sabihin na siya na lamang ang natitirang buhay, at pagkatapos ay tumakbo palayo sa kinaroroonan nila Emma. Isang sipol ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan na nagpahiwatig na natagpuan na ang isang bata, habang pangamba naman ito kay Emma at sa kanyang mga kasama, dahil maaaring nasa panganib si Ray. Nagpasya si Emma na tignan kung anong lagay ni Ray, subalit bigla siyang nawalan ng malay dahil muling nagdugo ang sugat niya sa tenga. Subalit habang nag-aalala ang lahat kay Emma, biglang lumitaw ang isang babae sa di kalayuan, habang tinuturo ang ligtas na lugar. Naisip nila doon na ito ang mga tao na binanggit ni Crone sa kanila na maaari nilang pagkatiwalaan, subalit ngumiti lamang ito sa kanila. Samantala, habang patuloy ang pagtakas ni Ray sa mga humahabol na mga halimaw, dumagdag sa kanyang pagkapagod ang bawat hakbang na kanyang ginagawa, hanggang sa makorner siya ng mga ito at tuluyan na ring bumigay ang kanyang katawan. Sa sandaling huhulihin na si Ray, bigla siyang dinampot ng isang nilalang na nakasakay sa kakaibang kabayo at naghagis ito ng mga smoke bomb upang sila ay makatakas, kung saan hindi naman na nakasunod pa ang mga halimaw. Nang magising si Ray sa tabi ng halamang ilaw, sinubukan niyang maglakad hanggang sa makita niya si Emma na natutulog sa isang silid. Agad niyang ginising si Emma, kung saan agad siyang niyakap nito at natutuwa na ligtas silang dalawa. Habang pinag-uusapan nila kung paano sila nailigtas ng magkaibang tao, biglang dumating ang babaeng nagligtas kay Emma upang sila ay sunduin para sa hapunan, habang ang buong grupo ay naghihintay na sa kanila. Subalit natuklasan nila na wala pala itong mga kinalaman kay William Minerva, kung saan doon na rin napagtanto ni Ray na ang mga nagligtas sa kanila ay hindi isang tao kundi isang tunay na mga halimaw, na nagbigay ng malaking takot kay Emma. Kinumpranta ng mga bida ang dalawang kilalang halimaw na sina Majeka at Sanjo, kung saan inisip ni Emma na niluto ng mga ito ang kanilang mga kapatid bilang hapunan. Nagmadali si Emma na umalis na itinuro naman ni Sanjo ang daan, para lamang makita na maayos ang kanyang mga kapatid at walang kahit anong mga sugat.
Dumating na rin sina Majika at Sanjo, at humingi ng paumanhin sa dalawa dahil sa hindi nila agad ipinaalam ang totoong nangyari. Habang hindi makapaniwala sina Emma at Ray, sinimulan na nila ang hapunan at pinangunahan ng dalawang halimaw ang pagdarasal para sa masarap na pagkain sa gabing iyon, na lalong ikinagulat pa ng mga bida. Matapos maghapunan at matulog na ang karamihan, lumapit sina Emma at Ray kay Sanjo, upang humingi ng paumanhin at magtanong tungkol sa kanila. Napag-alaman nila na ang dalawang halimaw ay hindi kumakain ng tao dahil sa kanilang relihiyon, kung saan ang kahit anong karne bukod sa tao, ay malaya nilang kainin. Habang tiwalag din sila sa Demon Society, nagtanong pa ang mga bida tungkol kung nasaan ang ibang mga tao at kung sila ba ay nasa ibang planeta. Sumagot si Sanjo na sila ay wala sa ibang planeta kundi nasa Earth pa din, kung saan bilang paglilinaw sa kanilang mga tanong, nagpa siya si Sanjo na ikwento ang kasaysayan ng kanilang mundo. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga halimaw ay orihinal na kumakain ng mga tao para sa pagkain, habang bilang tugon ay nagsimula namang lumaban ang mga tao. Dahil sa sobrang takot at galit sa pagitan ng dalawang grupo, gumawa ng kasunduan ang dalawang panig, kung saan hindi napapatay pa ang mga tao ng halimaw, habang hindi naman nakakain ang mga halimaw ng mga tao. Subalit upang mapanatili ang kasunduan, ibinigay ng mga tao ang kanilang mga ninuno sa mga halimaw upang paramihin at gawing pagkain, kung saan doon na nabuo ang mga farm o mga bahay ampunan kung tawagin. Simula noon, ang mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw ay nanatiling magkahiwalay, at ang mga anak ng alagang tao ay na-stuck sa mundo ng mga halimaw. Sa kabila ng kanilang mga nalaman, nagagalak pa din sina Emma at Ray dahil sa kaunting pag-asa na makakarating sila sa mundo ng mga tao, subalit sinabi ni Sanjo na wala pang kahit isang tao na nakakabalik sa pagitan ng dalawang mundo. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob ang dalawa at nagpa siya na subukan at hanapin ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. Kinabukasan, sinabi ni Emma at Ray sa buong grupo ang kanilang mga nalaman at magiging plano. Katulad nila, umaasa rin ang lahat na makakahanap sila ng paraan upang makarating sa mundo ng mga tao, at dalhin ang mga bata sa bawat bahay ampunan. Kalaunan, itinuro ni Sanjo sa mga bata ang mga direksyon na kanilang tatahakin sa kanilang paglalakbay, at ipinaliwanag na ito ay tatagal ng 6 na araw. Sinimulan na nila ang kanilang paglalakbay sa ilalim ng lupa, kasama sina Sanjo at Majika bilang kanilang mga gabay. Sa loob ng 6 na araw ng paglalakbay, tinuruan sila ng dalawang halimaw tungkol sa mga herbs at pagluluto ng pagkain, habang pati na rin ang paggawa ng mapa at mga armas, tulad na lamang ng paggamit ng pana at palaso. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nagpa siya si Sanjo na mag-scout sa labas ng lugar. Sumama rin si Emma, na nais magpaturo kay Sanjo kung paano pumatay ng isang buhay na nilalang tulad ng mga hayop, para sa kanilang kaligtasan sa buhay. Pumayag naman si Sanjo, kung saan ang unang target ni Emma ay ang isang walang kamalay-malay na ibon. Bagamat nag-aalinlangan sa una, tinuloy pa rin ito ni Emma at nagawa niyang mapatay ang kawawang ibon. Ibinigay ni Sanjo ang isang vampiric plant na kailangan itusok sa ibon upang sipsipin ang dugo nito, kung saan ito ay bahagi ng isang seremonya na tinatawag na gapna, na layunin ialay ang dugo ng hayop upang maaari nilang kainin ang karne sa pahintulot ng mga Diyos. Nang gawin ito ni Emma, siya ay naging emosyonal dahil naalala niya ang kanyang kapatid na si Connie, na pinatay sa pamamagitan ng halamang iyon. Gayunpaman, naniniwala si Sanjo na malamang ay hindi naging masakit ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at nag-alay ng isang dasal para rito. Pagkaraan ng 6 na araw ng paglalakbay, nakalabas na ang mga bata mula sa kagubatan. Bagamat ayaw magpaalam ng ibang bata kina Majika, sinabi ni Ray na kailangan nilang matuto at hindi dapat habang buhay na nakaasa sa kanila. Pinaalalahanan naman ni Sanjo ang mga bata, na kapag sakaling may makaharap silang halimaw ay dapat silang tumakas, at dapat nilang tamaan ang gitnang bahagi ng mukha nito, lalo na sa mata. Bago umalis sila Emma, ibinigay sa kanya ni Majika ang isang amulet para sa proteksyon, habang nagpasalamat naman siya at tuluyan nang nagpaalam sa dalawang mabait na halimaw. Kinagabihan, pinaslang naman ni Sanjo ang mga halimaw na humahabol sa mga bata, at ang lahat ng ito ay pinugutan niya ng ulo. Samantala, nakarating na ang mga bata sa lugar ayon sa itinuro sa kanila ng impormasyon ni Minerva, subalit ang natagpuan lamang nila ay isang malawak at tuyong lupain.
Doon na nagligalig ang mga maliliit na bata at tinawag nilang sinungaling si Minerva, subalit binuksan ni Ray ang ballpen at inilagay ang isang password, kung saan lumabas ang isang mapa na nagtuturo sa isang secret vault sa ilalim ng lupa. Nang buksan nila ang vault, ay sinimulan nilang pasukin at baybayin ang daan paloob, habang nakakita sila ng ilang serye ng mga kwarto. Pagbukas ni Emma ng ilaw, natuklasan nila na wala nang naninirahan doon, subalit natagpuan nila ang isang sulat mula kay Minerva, na nagsasabing ang shelter ay para sa kanila. Habang hindi lamang yun ang kanilang natagpuan, nakita din nila na ang shelter ay may kusina, paliguan, hardin na maaari silang magtanim ng mga gulay at prutas. Mayroon ding nakahandang stock ng pagkain ng shelter, silid-aklatan, at isang nakatagong silid na may sikretong daanan patungo sa kuweba. Masayang-masaya ang mga bata dahil ang shelter ay may maayos na tubig at kuryente, habang mayroon pang sapat na pagkain na magtataguyod sa kanila ng matagal. Nandoon na lahat ang kanilang kailangan, tulad ng mga surveillance camera para sa kanilang proteksyon, at isang radio device na maaari nilang malaman ang mga pangyayari sa mga bahay ampunan. Lumabas sila ng shelter upang subukan kumuha ng signal, kung saan hindi naman sila nabigo at natuklasan na maayos naman ang lahat sa dalawang bahay ampunan. Kinabukasan, nadiskubre ng ilang mga bata ang isang silid, kung saan ikinatakot nila nang makita, ang isang nakasulat na salitang tulong sa pader. Sa mga oras ding iyon, ginamit ni Emma ang pen upang buksan ang isang lihim na pintuan patungo sa isang basement. Nang buksan nila ang isa pang pintuan, natagpuan nila ang isang telephone wall at bigla na lamang itong nagring. Sinubukan itong sagutin ni Emma, at nagpakilala ang nasa kabilang tao na William Minerva. Subalit ang tanging naririnig lamang ni Emma ay isang recording na ginawa ni Minerva, at ang kanyang tunay na pangalan ay James Rattray. Ayon kay Rattray, siya ay dating may ugnayan sa mga planta, subalit dahil hindi na niya kayang tiisin ang napakaraming batang ginawang alay sa mga halimaw, ginawa niya ang shelter para sa mga bata na magkakaroon ng kamalayan sa tunay na nangyayari. Bagamat itinuring siyang isang traidor, nagawa niyang mag-iwan ng isang impormasyon para sa mga batang nais pumunta sa mundo ng mga tao. Sinabi nila ito sa buong grupo, habang gamit ang impormasyon na ibinigay ni Rattray, lumabas ang lokasyon papunta sa mundo ng mga tao. Dahil doon, nakapagpasya sina Emma na iligtas muna ang lahat ng mga bata mula sa mga bahay ampunan at dalhin sa shelter, bago sila magpatuloy sa kanilang bagong plano. Kaya ngayon pa lang, nagsimula na silang gawin ang araw-araw na mga gawain gamit ang kanilang mga natutunan sa kagubatan, tulad ng paggawa ng mga sandata, pangangaso ng sarili nilang pagkain, pagtatanim ng mga gulay, at iba pang maaari nilang magamit sa kanilang plano. Samantala, dahil sa pagkabigo niyang mapigilan ng mga bata sa naging pagtakas ng mga ito, si Isabella ay itinapon sa bilangguan. Doon ay binisita siya ni Grandma kasama ang ilang halimaw, kung saan ipinaalam nito na magagawa nitong ibalik ang mga bata, at makakasama na niya muli ang mga ito. Sa mga oras ding iyon, habang sina Don ang nakatokang magbantay sa CCTV at ang iba naman ay naghahanda ng matulog, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa itaas ng shelter. Pumasok ang dalawang sundalo sa loob at mabilis na mga itong hinanap ang mga bata, subalit ang hindi nila alam ay handa ang mga ito at nakapagtago ng mabilis. Samantala, nagawa naman makatakas ni Don mula sa isang sundalo, at nagawa nilang makasama muli ang buong grupo. Mabilis silang tumakbo patungo sa isang kuweba, subalit isang sundalo ang lumitaw mula sa itaas at hinarang sila. Ngunit gamit ang kanilang mga natutunan, nagawa nila itong maihulog sa bangin at nakatakas sila sa pamamagitan ng ibang ruta. Pinauna ni Emma at Ray ang ibang mga bata patungo sa kagubatan, subalit nang sumunod sila ay nagawa pala itong maharang ng mga sundalo at handa ng mga patayin. Subalit bigla na lamang lumabas ang malaking halimaw mula sa kagubatan, at pinagpapatay nito ang lahat ng mga sundalo. Pinana ni Ray sa mata ang halimaw at napahiyaw ito sa sakit, habang muli silang tumakbo patungo sa madilim na kagubatan. Samantala, imbis na patayin si Isabella, nagpa siya ang mga halimaw na bigyan siya ng kalayaan at tanggalin ng microchip sa kanyang dibdib, kung magagawa niyang maibalik ang mga bata. Dahil nabigo ang mga sundalo nilang ipinadala, sinamantala ito ni Isabella at nanumpa na ibabalik niya muli ang kanyang mga itunuring ng mga anak.
Isang taon na ang nakalipas noong mangyari ang insidente sa Gracefield House, at ang balita patungkol sa mga batang nakatakas ay umabot na rin sa mga karatig na Demon Village. 4 na hooded na mga halimaw ang natuklasan ang mahirap at mapait na kalagayan ng iba pang halimaw roon, na umaasa na makakakuha ng mga top class na karne ng tao, subalit halos lahat ng mga masasarap na bahagi ng mga ito ay napupunta lamang sa mga mayayaman at ginagawang isang luho. Pumunta ang 4 na hooded na mga halimaw sa isang abandonadong templo, na hindi kalayuan mula sa Demon Village. Doon ay sinalubong sila ng mga bata, na kasalukuyang ginawang tirahan ang templo. Lumalabas na sina Emma pala ang mga nakahod na halimaw, kung saan nagdaskay sila upang kumuha ng pagkain para sa lahat, ngunit puro tira-tira lamang ang kanilang nakalap. Gayunpaman, masaya pa rin ang mga bata at muli nilang pinagsaluhan ang kaunting pagkain na kanilang nakuha para sa araw na iyon. Kinabukasan, ipinakita ni Toma at Lani ang kanilang mga kostyum kina Emma, at nagmakaawa na isama sila sa bayan upang makatulong sa paghahanap ng pagkain. Subalit matapos pumayag ni Emma na isama ang 2 bulilit, bigla na lamang tumunog ang bell, indikasyon na may pumasok sa templo bukod sa kanila. Lumabas mula sa anino ang isang matandang halimaw na hindi nakilala ang mga bata dahil sa pagkabulag, subalit alam nitong nandoon sila at binalaan na huwag magtatagal sa templo, dahil ang lugar ay isang evil-blooded temple. Aalis na sana ng tahimik ang mga bata nang biglang malaglag ang mga mansanas na dala ng halimaw, subalit walang pagdadalawang isip na tinulungan ito ni Emma, sa kabila ng babala sa kanya ng lahat. Imbis na kainin si Emma, ay nagpasalamat sa kanya ang matandang halimaw at pagkatapos ay sinimulan na nito ang pagdarasal. Nagsimulang maantig ang mga puso't damdamin ng mga bata lalo na si Emma, nang ipagdasal ng matanda ang kanyang pamilya at iba pang mahihirap na halimaw ng maayos na buhay. Matapos mag-alay ng dasal ang matanda, humiling din ito na sana ay maging maayos din ang buhay ng mga bata, bago ito tuluyang maglaho sa dilim. Sa mga barong-barong ng bayan, tinitingnan ng 2 halimaw ang lumalalang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak, at nag-aalala na hindi nila malalampasan ang susunod na ilang araw. Naniniwala sila na maaari nilang mailigtas ang kanilang mga kamag-anak kapag napakain nila ang mga ito ng mataas na kalidad na karne, kung saan napaisip sila na maaaring buhay pa ang mga batang nakatakas at maaaring nasa bayan. Samantala, matapos naman makahuli ng ilang isda mula sa gubat, sinubukan utuin ni Toma at Lani si Emma na pumunta sila sa bayan upang kumuha ng ilang pampalasa doon. Subalit nang makarating sila sa bayan, bumunggo ang mga bulilit sa 2 halimaw na naghahanap sa kanila. Humingi naman ng paumanhin sa kanila ang mga halimaw, subalit nang magsimulang hamangin ay naamoy nila na may karne ng tao sa malapit. Sa sobrang takot ay napatakbo ang 2 bulilit at nakita sila ng mga halimaw, kung saan hinabol sila ng mga ito sa buong bayan. Nagpasyang maghiwalay ang mga bata, habang sina Emma at Ray ang nagpahabol sa 2 halimaw upang mailigaw ang mga ito. Nang mailigaw nila ang 2 halimaw, bumaba sila ng bubungan para lamang makita na na-corner pala sila ng iba pang mga halimaw. Dumating ang kaninang 2 halimaw na humahabol sa kanila, subalit ikinagulat ni Emma at Ray, nang bigla na lamang ang mga itong pinatay ng iba pang halimaw. Doon na narinig ni Emma at Ray ang isang pamilyar na boses na sinasabing sa wakas ay natagpuan na sila nito, kung saan natuklasan nila sa kanilang pagkabigla, na ang halimaw sa likod ng maskara ay walang iba kundi si Norman. Hindi na napigilan ni Emma ang kanyang mga luha at agad niyang niyakap si Norman, habang hindi makapaniwala na nasa harap na niya ang dating kaibigan. Ipinaliwanag ni Norman na inilipat lamang siya sa ibang farm sa halip na patayin, habang natuklasan naman ang naging sugat ni Emma sa tainga dahil sa ginawang pagtakas. Hindi na rin napigilan ni Ray ang kanyang mga luha at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang 2 kaibigan, habang nagpapasalamat na buhay silang lahat. Pagkabalik nila sa templo, ikinagulat ni Don at Gilda at ng iba pang mga bata nang makita nila si Norman sa harapan nila. Doon ay ipinaliwanag ni Norman sa lahat kung anong nangyari sa kanya matapos siyang ihatid ni Isabella sa headquarters. Imbis na kainin ng mga halimaw, sinabi ni Norman na dinala siya sa isang laboratorio na tinatawag na Lambda. Doon ay dumaan lamang siya sa ilang pagsusuri, subalit ang ibang mga bata na kanyang nakasama ay pinag-eeksperimentuhan at binabago ng anyo, upang makapag-produce ng mataas na kalidad ng karne. Nakatakas lamang siya kasama ang ilang iba pang mga bata sa tulong ng isang taga-suporta ni Minerva,
at pagkatapos ay pinasabog nila ang pasilidad. Ipinaliwanag din ni Norman ang dahilan kung bakit kumakain ang mga halimaw ng tao ay para makuha ang kanilang intelektual at kakayahan, dahil kung hindi ay babalik ang mga ito sa pagiging mga walang isip na halimaw. Kaya nagsimula siyang mag-develop ng isang gamot na magbabalik sa mga halimaw sa kanilang primitibong anyo at pupuksa sa lahat ng mga ito, habang itatayo ang isang mundo para sa mga tao, kung saan hindi na sila mabubuhay sa takot. Halos lahat sa grupo ay suportado ang plano ni Norman, subalit si Emma ay nagsimulang mag-alinlangan para rito. Nang makaalis si Norman, inamin ni Emma kay Ray na taliwas siya sa plano ng kanilang kaibigan, dahil kung gagawin nila ito ay wala din silang pinagkaiba sa mga halimaw. Bukod kina Magica at Sanjo na nakakapag-survive ng hindi kumakain ng tao, ang iba pang halimaw ay tulad nilang may pangarap at mga pamilya na kanilang minamahal. Sinabi ni Ray na wala silang magagawa kung iyon ang desisyon ni Norman, subalit pinayuhan niya si Emma na gawin lamang ang sa tingin niyang pinakamahusay na gawin, na nagbigay naman kay Emma ng lakas ng loob na kausapin ang kanilang kaibigan. Agad nilang hinanap ang hideout nila Norman, kung saan sinalubong sila ng mga kasamahan nito na sina Vincent, Cislo, at Barbara. Habang naghihintay kay Norman, napag-usapan nila kung ano ang dati at kasalukuyang ugali nito. Doon ay sinabi din ng tatlo na tinawag nilang boss si Norman dahil sa kanyang mga gawain at tagumpay, tulad ng pagpapasabog sa Lambda, pagliligtas ng maraming bata at ang mga halimaw na kanilang pinatay. Ikinagulat ni Emma nang matuklasan na ang kinakain pala ni Barbara ay isang karne ng halimaw, na kung saan ay hindi niya napigilan ilabas ang kanyang galit sa mga ito. Dumating na sa punto na pinagbantaan na niya ang mga bida, kung sakaling susubukan nilang kumbinsihin si Norman na baguhin ang plano nito. Doon na pinatigil ni Cislo si Barbara at humingi ng paumanhin para sa kanilang kaibigan, habang bigla naman dumating si Norman, na ikinagulat na naroon pala sina Emma at Ray. Matapos umalis ng kanyang dalawang kasamahan, agad na ipinakita ni Norman ang kanilang gamot na gagamitin, subalit sinabi nila na may mga halimaw na hindi kailangang kumain ng laman ng tao upang manatiling maayos ang pag-iisip. Agad na naunawaan ni Norman na ang tinutukoy ni Emma at Ray ay ang evil-blooded demon na si Magica, habang hindi makapaniwala na buhay pa pala ang halimaw na iyon. Habang narinig niya lamang ang kwento nito, ipinaliwanag ni Norman ang kasaysayan ni Magica, na nagmula pa noong 700 taon na ang nakalipas. Si Magica ay may kakayahang pigilan ang pagkabulok ng isang halimaw at gawin itong isang non-human eating demon, gamit ang kanyang sariling dugo. Ginamot ni Magica ang buong populasyon ng ilang mga nayon gamit ang kanyang dugo, ngunit nang malaman ito ng hari ng mga halimaw at mga maharlika, pinatay at kinain nila ang bawat isang halimaw na kanyang pinagaling upang maiwasan ang anumang pag-aalsa o kudeta mula sa kanila. Nakasaad sa mga talaan na si Magica ay pinatay din, subalit malamang na siya ay nakaligtas at nagtago simula noon. Kaya naniniwala si Norman na ang kakayahan ni Magica ay banta sa buong sangkatauhan, at naniniwala siyang dapat itong patayin kasama na si Sanju. Doon na umalma si Emma at sinubukan magbigay ng mas mapayapang paraan tulad na lamang ng pagtakas papunta sa mundo ng tao, subalit tinanggihan ito ni Norman at inihayag na wala itong saysay dahil ang mga gate ay nawasak. Si Minerva at ang kanyang mga taga-suporta ay pinatay, habang ang tanging daan na lamang patungo sa mundo ng mga tao ay nasa mismong pinagmulan nila, sa ilalim ng Gracefield House. Sa kabila ng pakiusap ng dalawa niyang kaibigan, ay nakapagpasya pa rin si Norman na ituloy ang kanyang plano, subalit si Emma ay nagmungkahi ng huling sandaling kasunduan. Sinabi ni Emma na hahanapin niya sina Sanju at Magica sa loob ng isang linggo at kailangan itigil ni Norman ang kanyang plano, habang pumayag naman si Norman ng may pag-aalinlangan, at binigyan ang kanyang mga kaibigan ng 5 araw na palugid. Nang makaalis sina Emma at Ray, pumunta si Norman sa basement kasama ang isa pa nilang kasamahan na si Zazie, kung saan doon ay naghihintay naman ang tatlo. Sinabi ni Norman sa tatlo ang naging pag-uusap nila ni Emma at Ray, na isang bagay na hindi matanggap ni Barbara, subalit nagkaroon ito ng kumbulsyon dahil sa mga eksperimento na ginawa sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Norman na itutuloy pa rin niya ang kanilang plano at papatayin niya ang lahat ng halimaw kasama na sina Sanju at Magica, habang ipinakita ang bangkay ng isang malaking halimaw. Matapos sabihin sa buong grupo ang kanilang plano at makuha ang buong suporta nito, agad naghanda sina Emma at Ray para sa kanilang pag-alis, habang sumama naman sina Don at Gilda. Samantala,
nagkaroon ng pag-ubo si Norman na may kasamang pagdurugo, habang humihingi siya ng paumanhin kina Emma at Ray. Doon na naalala ni Norman noong mga huling araw niya sa Gracefield House at noong ihatid siya ni Isabella sa headquarters, na kung saan siya ay binati ng isang lalaki, na nagngangalang Peter Rattray. Nais ni Peter Rattray na tulungan siya ni Norman sa kanyang mga pananaliksik, na kung saan agad na sumailalim ang bida sa mga pagsusulit at nasagot niya ng tama ang bawat tanong. Nang makita ni Peter ang naging kahusayan ni Norman, sinabi nito na magagawa niyang makontrol ang lahat ng mga bata sa mga farm, nang walang kahit katiting na pag-asa. Habang maayos ang naging pagtrato nila kay Norman, ang kanyang 4 na kasamahan ay dumaan naman sa matinding torture at ginawang mga experimental subject. Sa buong pananatili niya sa pasilidad, gumawa si Norman ng plano para makatakas, sa tulong ng palihim na pakikipagkomunikasyon kay Vincent at Smith, na dating taga-suporta ni Minerva. Kaya nang makuha ni Norman ang lahat ng kanyang kailangan, pinasabog nila ang pasilidad at agad silang tumakas ni Vincent, habang ibinigay naman sa kanya ni Smee ang isang ballpen bago ito mamatay. Habang maraming nasawing mga tao at mga halimaw, nailigtas din ni Norman ang kanyang 3 kasamahan at hinuli ang mga natitirang bantay na halimaw, at pagkatapos ay mga pinatay. Back in the present, sinimulan ng tahakin ni Emma at ng kanyang grupo ang bawat posibleng lugar, para mahanap sina Sonju at Magica. Lumipas ang ilang araw subalit hindi nila makita ang bakas ng mga ito, habang ang grupo naman ni Norman ay naghahanda na para sa kanilang pag-atake, sa isang nayon ng mga halimaw. Sa isang araw na lamang ang natitira, sa wakas ay natagpuan nila ang mga bakas ng kabayo na posibleng kay Sonju at sinundan nila ito. Subalit biglang lumabas ang isang malaking halimaw na nagdulot ng pagtalsik ng amulet ni Emma, habang hinabol sila nito sa buong kagubatan. Sakto naman ang pagdating nila Sonju at Magica at nakita nila ang amulet na nakasabit sa halaman, habang sa isang palaso papunta sa mata ng malaking halimaw, ay nagawa itong pabagsakin ni Ray. Subalit habang nagpapahinga sila ay binalak kainin ng halimaw si Emma, buti na lang ay mabilis itong pinatay ni Sonju. Masaya si Emma na nahanap na nila ang dalawa, subalit bago pa man niya maipaliwanag ang kanilang pakay, ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa malayong lugar. Nagpa siya si Norman na simulan ang kanyang plano ng mas maaga kaysa sa ipinangako niya sa kanyang mga kaibigan, habang kumalat na sa buong baryo ang gamot, na nagpabulok sa mga halimaw at sinimulan nilang kainin ang isa't isa. Walang sinayang na oras sila Emma at agad silang nagmadaling umalis kasama sina Magica, habang pumasok naman si Norman sa baryo kasama ang kanyang grupo, upang simulan ang pagpaslang sa lahat ng halimaw. Isang batang halimaw ang lumabas ng kanilang tahanan upang hanapin ang kanyang lolo, na lumalabas na ito ang matandang halimaw na nakasalamuhan nila Emma sa templo. Nakita ni Norman ang batang halimaw at handa na itong patayin, subalit bigla siyang napahinto, nang tawagin ng matandang halimaw ang kanyang apo sa pangalan na Emma. Habang ang matandang halimaw ay nagngangalang Wilt, isang alon ng gamot ang sumabog patungo sa kanila at nagumpisang mabulok si Emma. Nang makita ni Norman na hindi umepekto kay Wilt ang gamot, isa lamang ang napagtanto ni Norman at agad siyang sumugod, subalit pinigilan ito ni Wilt ng kanyang kamay. Matapos ipainom ni Wilt kay Emma ang kanyang dugo at nagsimulang bumalik ito sa dati, si Norman naman ay nakita ang mga dugo sa kanyang kamay at nagsimulang maunawaan ang bigat ng kanyang mga aksyon sa buong paligid. Gayunpaman, nagpasya pa din si Norman na ituloy ang pagpaslang, subalit bigla siyang napatigil nang dumating sina Emma at Ray. Subalit para kay Emma, nakikita niya si Norman bilang isang natatakot na bata, at nauunawaan niya na kailangan pa rin ito ng tulong. Sinubukan ni Emma na kumbinsihin si Norman na maaari pa rin silang makatakas ng hindi kinakailangang pumatay, ngunit idineklara niyang huli na ang lahat, dahil tiyak na malalaman ng mga namamahala sa Gracefield House ang kanilang ginawang aksyon. Gayunpaman, hindi sumuko ang dalawa at iniabot ni Emma ang kanyang kamay kay Norman, at hiniling na maaari pa rin silang mabuhay ng magkakasama. Doon na tuluyang bumigay si Norman at inamin niyang nais pa rin niyang mabuhay silang magkakasama, ngunit nabanggit niya na hindi na siya magtatagal dahil sa mga gamot na nakuha niya sa Lambda. Habang tinutulungan nila si Norman, isang ligaw na halimaw ang nais na umatake sa kanila, subalit bigla na lamang pinutol ni Wilt ang kanyang kamay. Ganon din ang ginawa ni Sonju at ipinakain ito sa ligaw na halimaw, at bumalik ito sa normal na kalagayan.
Tumubo din naman ang kamay ni Sanju, habang ibinigay ni Majeka sa isang babaeng halimaw ang isang baso ng kanyang dugo, at hiniling na ipamahagi ito sa lahat upang magamot ang iba pang halimaw. Iniligtas ni Vilk ang tatlo sa halimaw tulad ng ginawa ni Sanju, at nalaman niya mula sa kanila na buhay pa ang evil-blooded demon na si Majeka. Samantala, nakita ni Sislo si Barbara na na-corner ang dalawang may kapansanan na halimaw, na takot sa mga nangyayari. Sinubukan nitong patayin ni Barbara ngunit bigla niyang nakita ang kanyang sarili sa kanila noong siya ay nasa Lambda, kaya't hinayaan niyang mabuhay ang mga ito. Dumating din si Zazie ngunit bigla itong pinigilan ni Norman, habang nilinaw niya sa kanyang grupo na ang kanyang hangarin ay hindi ang maghiganti sa mga halimaw, kundi iligtas ang kanyang pamilya. Inihayag din ni Norman ang kanyang lumalalang kalagayan, na ginagamit niya lamang motibasyon upang iligtas sila. Hindi nagustuhan ni Vincent ang naging pasya ni Norman, subalit pinatigil siya ni Sislo at sinabing tapos na ang kanilang misyon, habang sinabi ni Barbara na mas mahalaga ang kalusugan ng kanilang boss kaysa sa kanilang paghihiganti. Bigla naman dumating sina Sanju at Majeka, kung saan nagbigay sila ng update kay Emma tungkol sa pagbuti ng kalagayan ng mga halimaw sa nayon, at binigyan ng isang baso ng kanyang dugo ang dalawang batang halimaw, bago sila umalis. Pagdating nila Ray sa templo, sinalubong sila ng balita na malapit nang ipadala sila Phil, subalit ang hindi nila alam, ito ay isang patibong na itinakda ni Ratri at ang pinakabagong grandma, na si Isabella. Dahil alam ni Isabella na dala ng mga bata ang radyo mula sa shelter, ang kanilang patibong na inilatag ang aakit sa mga batang tumakas na pumunta sa kanila. At kapag nahuli na ang mga bata, plano ni Ratri na palawakin ang drug-based brain development upang makapag-produce pa ng mas matatalinong bata para sa mga mayayamang halimaw, habang magpapatuloy ang mga farm para sa mga mahihirap na halimaw. Samantala, kasama sina Vilk at ang kanyang apo, nagsimula ng pag-usapan nila Emma at Norman kung paano nila maiiligtas ang mga bata, sa kabila ng hinala ni Ray na isa lamang itong patibong. Bigla naman dumating sina Sanju at Majeka, kung saan agad na nagpakilala si Vilk kay Majeka, at ibinunyag na isa siya sa mga niligtas nito noong nakalipas na 700 taon. Habang ibinigay ni Vilk kay Emma ang isang bahagi ng pen para sa Minerva pen, kwinento niya na ibinigay lamang ito noon sa kanya ng isang lalaki na malapit nang mamatay sa gubat. Matapos sabihin ng lalaki na ibigay ito sa mga batang tatakas mula sa farm, kinain ni Vilk ang lalaki at ibinahagi sa kanyang pamilya. Subalit napagtanto niya na may mga pangarap din ang mga tao tulad nilang mga halimaw, kaya simula ngayon ay pakiramdam niya na mayroon siyang pagkakataong gumawa ng isang bagay na makakabuti sa lahat. Nang ikabit na ni Emma ang isang parte sa Minerva pen, lumabas rito hindi lamang ang daan patungo sa mundo ng mga tao, kundi pati na rin ang lunas sa lahat ng epekto ng mga gamot na ginamit kay Norman at sa kanyang mga kasamahan, na nagpaluha sa kanila at nagbigay ng determinasyon na mabuhay. Dahil dun, ay lumakas lalo ang loob ng buong grupo na iligtas sina Phil at ang iba pa, subalit nang magpasya ng matulog ang lahat, tinawagan ni Vincent ang headquarters at sinabing mayroon siyang impormasyon na maaaring ibigay sa kanila. Kinabukasan, agad na nagsagawa sina Emma at Norman ng isang meeting para talakayin ang mga detalye sa kanilang pagbabalik sa Gracefield House, kung saan plano nilang maglunsad ng mga hot air balloon at magbagsak ng gamot na papatay sa mga halimaw. Lumalabas na ang ginawang pakikisabuatan ni Vincent kay Ratri, ay isang plano ni Norman upang malinlang ang mga kalaban, at paniwalain na talagang ibibigay niya ang mga batang tumakas kapalit ng kanyang seguridad. Dahil dun, inutos na ni Ratri ihanda ang lahat ng mga bata na dalhin sa headquarters upang itago kina Emma, subalit ito ay ikinagulat at ikinatakot ni Phil. Kaya nang sumapit ang takip silim, habang papunta na sina Phil at ang iba pang mga bata sa headquarters, sinimulan na ng mga bida ang kanilang plano at pinalutang na ang mga hot air balloon patungo sa headquarters. Dahil sa ibinigay ni Vincent na impormasyon, naghanda na rin si Ratri para sa palihim na pag-atake ng mga bida, at sinimulan ng ilagay ang mga halimaw na bantay sa paligid ng mga farm. Nang makalapit ang mga balon, agad itong pinabagsak ng mga bantay patungo sa gubat, subalit nang tignan nila ito ay wala itong mga laman. Ito ay nagdulot ng malalakas na pagsabog at malaking sunog sa iba't ibang lugar sa headquarters, habang doon na lumabas si Sanju at mga kasamahan ni Norman upang patayin ang mga bantay. Kaya habang napagtanto ni Ratri na nagawa siyang isahan ng mga bata, nagawa na ng mga bida na makarating ng ligtas sa nasunog na Gracefield House,
kung saan dumaan sila sa lumang balon upang makapasok sa loob ng pasilidad. Doon ay pinatumba nila ang ilang halimaw gamit ang kanilang mga ginawang kagamitan, at sinimulan ang pangalawang phase ng kanilang plano. Kaya habang busy ang mga ina at sister kung anong nangyayari, biglang nakita ni Phil si Jemima sa kanyang harapan na nagdisguise bilang isa sa kanila, kasama ang ilang pang mga batang tumakas. Halos hindi makapaniwala si Phil sa kanyang nakikita, habang ibinigay ni Jemima ang isang mensahe mula kay Emma. Samantala, matapos mahak nila Norman at Vincent ang control system ng headquarters, inasar ni Vincent si Ratri sa pagtapak sa kanyang patibong, kasabay ng pagkawala ng ilaw sa buong pasilidad. Kaya matapos sabihin ni Phil sa ibang bata ang ibinigay sa kanyang plano, doon na nagpadala si Emma ng mensahe gamit ang audio system ng pasilidad, at inutusan niya ang lahat ng mga bata na tumakbo papunta sa elevator at iwanan ang mga nagbabantay sa kanila. Nang makarating sina Emma sa malaking silid kung saan matatagpuan ang elevator na magdadala sa kanila sa portal, doon sila nagkita ni Phil at nagkaroon ng nakakaantig na damdamin na muling pagkikita. Maya-maya pa ay dumating na rin ang lahat ng mga bata sa elevator, habang kasabay nito ang pagdating ng buong grupo nila Emma. Ngunit ang kanilang pagkikita ay nahaluan ng pagkabigla, nang biglang tutukan sila ng baril ng mga mama, habang binati sila ng maligayang pagbabalik ng kanilang inang si Isabella. Dumating din si Ratri at hindi niya maitago ang saya dahil sa pagkatalo ng mga bata, habang sinabi niya na sumuko na lamang sila. Wala nang nagawa ang mga bida kundi ibaba ang kanilang mga sandata, habang lumapit sa kanila si Ratri at Isabella. Gayunpaman, biglang tinutok ng mga ina ang kanilang mga baril kay Ratri kabilang na si Isabella, at sinabing pagod na sila sa buong sistema at mga banta ng kamatayan mula sa mga halimaw at mga nakakataas na tao. Binaril din niya ang isang device na nagpapatakbo sa mga chip na nakalagay sa kanilang dibdib upang pumatay sa mga inang tulad nila, na lalong ikinainis ni Ratri. Subalit hindi pa din natinag si Ratri, nang sabihin niya na may mga paparating ng reinforcement mula sa ibang mga farm upang tugisin sila. Gayunpaman, nakadetect ang control system ng pagwasak ng gate sa Hilaga, dahil isang batalyon ng mga mamamayan ang nais wasakin ang headquarters, habang pinigilan din nila ang pagdating ng reinforcement. Kaya sa pangunguna ni Sanju, ay tuluyan nang napasok ng mga mamamayan ang buong pasilidad. Pumasok sa silid sina Vilk at Majeka kung saan naroon ang lahat, habang sinabi ng matanda kay Ratri na naroon ang lahat ng mamamayan upang tapusin na ang pamamahala ng mga farm, na nagdulot ng pagliit ng pagkain at pagkabulok sa kanilang mga mahihirap na halimaw. Kaya nang makita ni Ratri ang evil-blooded demon na si Majeka, doon niya napagtanto na ginamit nito ang kanyang dugo upang gamutin ang mga mamamayan na halimaw at hindi na umasa sa pagkain ng mga tao. Doon na tuluyang nawasak ang mga plano ni Ratri at natakot na muling bumalik ang alitan mula sa kasunduan na ngayon nabali, subalit lumapit sa kanya si Emma, at inalok ng isang pagkakataon na mabuhay sila ng magkakasama. Tinanggihan ni Ratri ang alok ni Emma at sinabing siya ang pinuno ng kanilang angkan. Simula pagkabata, pinag-uusapan na sa kanilang pamilya ang tungkol sa kasunduan at ang kanilang tungkulin bilang mga gatekeepers upang protektahan ang mundo. Naalala din niya kung paano niya hinangaan ang kanyang kapatid na si James Ratri aka William Minerva, ang nakaraang pinuno ng angkan ng mga Ratri. Subalit nang natuklasan ng kanyang kapatid ang tungkol sa lihim ng kasunduan, na ang mga supling ng kanilang mga ninuno ay ginagawang alaga at pinapakain sa mga halimaw, tinalikuran niya ang kanyang mga kaalyado at nagtayo ng maraming mga aparato at kanlungan upang iligtas ang mga bata. Subalit para kay Peter, ito ay itinuturing niya bilang isang kamalian, at humantong sa pag-upo ng isang hitman upang patayin ang kanyang kapatid. Bagamat ito ay lubos niyang pinagsisihan matapos niyang marinig ang huling mga salita ng kanyang kapatid, ipinagpatuloy niya ang misyon ng kanilang angkan at lalo pang tumindi ang naging paghihirap ng mga bata. Sinabi ni Ratri kay Emma kung gaano kalabo na isipin na maaari nilang baguhin ang mundo, lalo na ang ibang tao ay gumawa rin ng mga bagay na ginawa ng mga halimaw sa kanila. Kaya nang sabihin na ito ay masyadong huli na rin para sa kanya, nagpa siya si Peter na tapusin na ang kanyang sariling buhay, at mamatay roon bilang isang Ratri. Matapos tugisin ng mga mamamayan at ni Sanju ang mga natitirang halimaw ng headquarters, ang pagkamatay ni Ratri ay agad na nakarating sa reyna ng mga halimaw at mga maharlika.
Pinasalamatan ni Emma si Isabela at ang iba pang ina sa pagtulong sa kanila, subalit sinabi ni Isabela na hindi sila maaaring sumama sa mundo ng mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, sinabi ng kanyang anak na si Ray na tigilan na ang anumang pagsisisi, at kunin ang pagkakataon na magbago sa isa pang buhay. Nang tanungin ni Isabela kung paano nila siya napatawad, sinabi ni Emma na bagamat matagal na panahon bago nila ito nagawa, naramdaman nila ang tunay na pagmamahal ng isang magulang mula sa kanya, at mahal pa rin nila siya bilang kanilang natatangi at nag-iisang ina. Doon na tuluyan lumuha si Isabela at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga itinuring na mga anak. Matapos magpasalamat si Emma at magpaalam kay Will, ginamit na nila ang elevator kung saan lahat ng tao sa loob ay nakarating sa pinakamababang palapag, habang nadatnan nila ang malaking pinto patungo sa mundo ng mga tao. Gamit ang Minerva pen, binuksan nila ang malaking pinto at dahan-daang tumungo ang mga ina at mga bata sa hindi malaman na lugar. Sinubukan lumakad ni Phil subalit napagtanto niya na hindi sasama ang kanyang ate, kung saan humingi ng paumanhin si Emma sa lahat. Lumalabas na napagpasyahan ng mga bida na manatili sa mundo ng mga halimaw, upang itakda ang bagong kasunduan at iligtas ang natitirang mga bata mula sa ibang mga planta. Habang nagpasya din sina Majeka at Sanjo na sumama sa kanila upang gamitin ang kanyang dugo at upang tapusin ang pamamahala ng Reyna, sumama din ang mga dating kasamahan ni Norman. Kasama din sa plano sina Don at Gilda, subalit ang kanilang papel ay panatilihing maayos ang mga bata sa mundo ng mga tao. Sa una ay hindi ito maintindihan ng kanilang mga nakakabatang kapatid, ngunit kalaunan ay naunawaan din ng mga ito kasama na si Isabela, na titingin at mag-aalaga sa mga bata. Habang si Vincent ay sasama din sa mga ito upang gumawa ng lunas para sa kanilang sakit. Naunawaan din naman ito ni Phil, subalit bago sumara ang pinto ay tumakbo siya kay Emma upang yakapin ito sa huling pagkakataon habang maghihintay siya sa kanyang pagbabalik, bago siya nagpaalam at tuluyang sumara ang tarangkahan. Sa wakas ay nakarating din ang mga bata sa mundo ng mga tao, kung saan tinulungan sila ng mga taga roon. Doon ay namuhay sila ng normal at may maayos na buhay, kung saan natuto silang pumasok sa paaralan at mamuhay bilang mga karaniwang bata, habang naghihintay sa pagbabalik nila Emma. Sinimulan na din ng mga bida ang kanilang kasalukuyang misyon, habang muling nakasama ni Norman ang mga bata na kanyang niligtas, bumuo ng bagong kasunduan, at nagplano ng isang revolusyon na nagbunga sa pagiging bagong reyna ni Majeka para sa mundo ng mga halimaw. Makalipas ang ilang taon, habang naglalakad si Phil sa dalampasigan, nakita niya sina Emma na matagumpay na natapos ang kanilang misyon, habang sinalubong niya ang kanyang ate ng isang mainit na yakap. At dito na nagtatapos ang anime series. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa panonood.